Ano, kaya pa ba? Ganito lang naman ang sitwasyon mo kapag may toddlers ka. Kapit lang, malapit na tayo. So what's up mga kagwapa, mga kagwapo? So ngayong araw ilalabas ko pala yung dalawang makulit kong anak. At dahil wala nga yung papa nila, magko-commute kami. At itong pagko-commute ay talagang napaka-challenge sa aming mga nanay na may toddlers. At eto na nga, niligpit ko na yung mga gamit na dadalhin ko. At dahil mabilisan lang naman ang lakad na ito, tig isang ekstrang damit lang ang binaon ko sa kanilang dalawa. Minsan kapag sinisipag akong maghanap ng damit nila, tuwing may lakad kami, tiniterno ko talaga yung kulay ng damit nilang dalawa. Alam nyo ba, tuwing lumalabas kami, lagi silang napagkakamalang kambal. Pero hindi po sila kambal, yung nanay lang yung may kakambal. Bale yung agwat nilang dalawa, 1.5 taon. Alam nyo ba, nung nasundan yung panganay ko, medyo natakot pa ako nun. Alam nyo ba kung anong kinatakutan ko? Yung sasabihin ng ibang tao sa paligid. Oo, chismis te, chismis. After ko nga silang asikasuhin, sarili ko naman yung inayos ko. Minsan na kasi akong nakarinig ng, "Uy, mag-ayos ka naman, para namang 10 na anak mo niyan." Tapos nung nag-ayos ako ng sarili ko, eto naman yung narinig ko, "Uy, mukha ka namang dalaga niyan." San ba talaga kaming mga nanay lulugar sa mundong mapanghusga? Bumaba na rin pala kami niyan. Grabe, hindi pa kami nakakaalis, yung pawis ko tagaktak na. Nang matapos ko nang asikasuhin lahat, lumabas na rin pala kami ng bahay. At sakto naman paglabas namin, mayroon ng paparating na sidecar. Kung mag-isa ka lang, pwede mo palang lakarin hanggang Sakayan. Pero syempre, kung ganito yung kasama mo, mapapasidecar ka na lang talaga. Ang bunso ko kasi ay hindi pa talaga sanay sa lakaran. Syempre, going 2 years old pa lang yan, ano. Malapit lang naman yung sakayan sa bahay namin. At eto na nga, tanaw ko na yung sakayan ng jeep. Malayo pa lang, alam kong puno na at paalis na yung jeep. Eto kasi yung gusto ko, yung paalis na agad. Kasi nung minsang inaantay naming mapuno yung jeep, naku, sobrang hirap, sabay ba naman silang nagtupak. Syempre, bata, gusto nila agad umalis na. Kaya buti na lang pumabor yung araw ngayon. Lagi kaya ako nakakatagpo ng mababait na pasahero. Kasi tuwing sumasakay kami, lagi nilang inaalalayan sumakay yung dalawa. At syempre bago ko sila paglaruin, pinakain ko muna sila. Kasi alam nyo ba, yung unang rason ng topak ng bata ay gutom. Etong bunso ko, talagang favorite nito si Jollibee. Banggitin mo pa lang yung pangalang Jollibee, umiiba na yung aura ng mukha niya. Talagang makikita mo yung saya sa mukha niya. Kita nyo naman yung ebidensya. May pasway-sway pa siya ng ulo niya. Favorite talaga nito yung chicken joy at yung gravy. At eto pa yung isang hirap ka. Kapag kakain ka sa labas na kasama mo yung toddlers, hindi ka makakatayo para makahingi ng extra gravy. O di kaya kung ano yung kailangan mo. Kaya kahit may ginagawa yung crew, mahihiya ka na lang talagang tawagin. No choice ka eh. Alam nyo ba, kahit maraming struggles kasama yung toddlers nyo, parang sila naman yung bumubuhay ng araw nyo. Sila kasi yung tagabigay aliw at saya sa lahat ng lakad nyo. At kahit bata pa sila at hindi nila matandaan lahat ng memories ng lakad nyo, ang importante ay naranasan nila kung paano maging bata. At kasama yan sa childhood nila. At aaminin ko, sila minsan yung dahilan ng stress ko. Pero sila rin yung pampatanggal nito. At grabe kaya yung pasasalamat ko kay Lord. Yung binigay agad kasi sa akin, boy at girl. Sa susunod na namin dadagdagan yan kapag naka-LL na. So hanggang dito na lang. Thanks for watching. Babu!